Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Esther chapter 6 verse 1 to 4. Pinarangalan ni Mordecai. Nang gabi ngayon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga Iyunokong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Tanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayan si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon pong ito ang aking babahagi mula sa Aklat ni Esther, Kabanata 6, talata 5 hanggang 6. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, at sinabi ng hari, palapitin niyo siya rito. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Purihin po lagi nating Amang Lumikas pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Esther chapter 6 verse 7 to 8. Kaya sinabi niya, ito po ang gawin ninyo, mahal na hari. Ipakuha nyo ang isa sa inyong mga damit na panghari na nasuot na, at ang isa sa mga sinasakyan nyong kabayo na may sagisag ng hari na nakasuot sa ulo nito. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Aklat ng Esther, chapter 6, verse 9 to 10. Pagkatapos, utusan po ninyo ang isa sa mga pinuno nyo na isuot sa taong pararangalan ang damit ng hari at pasakayin siya sa kabayo ng hari, at ilibot sa buong bayan habang isinisigaw ng mga kasama niya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, sige, ipakuha mo ang isa sa aking mga damit at kabayo ko, at gawin mo ang lahat ng sinabi mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng aking palasyo. Tiyakin mo na matutupad ang lahat ng sinabi mo. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 6, verses 11 to 12. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin muli ang Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin, no? Na tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat, at higit sa lahat yung binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia sa bawat araw, no? At tayo nga ay nasa Esther chapter 6 verse 13 to 14 yung ating pong babasahin. So sabi po dito, at isinalaysay ni Haman sa kanyang asawa na si Ceres at sa lahat niyang mga kaibigan ang lahat na nangyari sa kanya, na magkagayoy sinabi niya sa kanya ang kanyang mga pantas na lalaki at ni Ceres na kanyang asawa, kung si Mordecai na iyong sinimulang ibagsak ay mula sa lahi ng mga Hudyo, ay hindi mo siya magagapi, kundi tiyak na mabubuwal ka sa harap niya. Samantalang sila nagsasalita pa roon sa kanya at nagsidating ang mga bakay na hari at kanilang minadaling dinala ni Haman sa handaan na inihanda ni Esther. So dito makikita natin habang nagkikwento si Haman, no?
kinikwento niya yung nangyari doon sa kanyang asawa at sa kanyang mga kaibigan, ay dumating naman yung mga tauhan ng hari para kunin siya dahil doon sa imbitasyon ng ni Reyna Esther. So dito makikita po natin dito sa ating binasa na kumbaga po talagang yung Diyos ay hindi basta-basta, no? Kumbaga walang plano yung masama na magiging matagumpay, kundi ang lahat ng mga bagay ay nangyayari pa rin po ito, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin yung plano po ni Haman ay nakita po natin na hindi talaga mangyayari, no? Sapagkat ang Diyos ay siya pa rin yung may kontrol ng lahat. So dito makikita din natin na yung si Haman ay talagang andun talaga sa kanya yung kayabangan, yung kapalaluan, tapos nag-isip pa siya ng isang masamang balak. At ito ay gusto nga niya ipapatay yung mga Hudyo dahil asar na asar siya kay Mordecai, no? So, ibig sabihin, lahat ng balak niya ay talagang bumabalik sa kanya kasi nga, yung Panginoon ay hindi po niya basta-basta mapawabagsak ang isang Hudyo, no? At dito makikita din natin na talagang katulad tulad ni Mordecai, no? Isang tapat, matuwid, ay hindi po ito basta-basta kayang basakin, no? Dahil kumbaga talagang sabi nga ng Biblia, ang Diyos ang nagtatanggol sa mga matuwid. Dito makikita natin na talagang napakalinaw yung babala dito, no? Na bago bumagsak, no, si Haman ay nandun na po yung nandun na kagad niya yung mga kaibigan ni Haman, yung kanyang asawa, nagsabi na talaga na kumbaga nagbigay na ito ng kumbaga isang kalinawan, no, na hindi niya mapapabagsak si Mordecai kundi siya ay mabubuwal sa harapan ni Mordecai. So ibig sabihin dito po natin makikita na talagang ang plano ng Diyos ay hindi po yan magbago, no? Yung pag-iingat ng Diyos sa mga kanyang mga lingkod na tapat, lalong higit doon sa kanyang bayan, no? Talagang kumbaga iingatan ng Panginoon kasi nga bahagi ito sila Esther ng So ibig sabihin kahit baligtad din naman ang mundo, gawin man ni Mordecai ni Haman ang lahat, hindi po niya malulupig ang mga Hudyo sapagkat diyan po dadaan yung ating Panginoong Jesucristo diyan po sa bayan ng Panginoon. So dito makikita natin na talagang anuman yung plano ng sino man, kapag hindi po kalooban ng Panginoon, gaano man ito kasama at hindi ito kalooban ng Panginoon mangyayari, siya pa ang mahuhulog sa sariling balon na kanyang hinukay. So purihin po ang Panginoon sapagkat nakikita natin na wala tayong dapat ipag-alala as long as na ang Panginoon ay kakampi natin, na sa Lord pa rin ay may control ng lahat ng bagay. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.